Totoong oras na umibig ang isang nilalang ay hahamakin ng lahat, makamtan lamang ang sinisintang irog. Subalit ganito pa rin kaya ang mararamdaman mo kung sa pagnanais na makamtan ng mithiin ay magkaroon ka ng karibal na aswang. Ito ay tungkol kay Ramir at sa nakapaninindig balahibong karanasan sa isang aswang. Ramir! Apo! Mahuhuli ka na sa klase mo! Ano bang ginagawa mo? Bata ka! Di ba kanina ka pang gising? Sigaw ng Lolo Crispin ni Ramir. Natapos na kasi sa paghahanda ng kanilang almusal ang kanyang lolo, subalit nasa kwarto pa din itong si Ramir. Nariyan na po, Lolo. Saglit lang po ito. Ayaw magpantay ng buhok ko eh. Wika naman ng binatilyo. Halos inabot na ito ng 30 minuto sa pag-aayos ng kanyang buhok. Nilagyan niya ito ng napakaraming pumada. Simula nang lumipat sa kanilang paaralan ang dalagitang nagngangalang Daphne, ay siya namang umpisa ng araw-araw na pag-aayos ni Ramir. Pag-uwi sa tanghali ay muli itong maliligo bago bumalik sa paaralan. Ayon nitong nangangamoy siya ng pawis. Aboy, ano na naman yung nangyayari sa'yo, bata ka? Para ka namang dinalaan ng sawa dyan. Magtapat ka nga, Ramir. May nililigawan ka na ba sa eskwelahan nyo? Abay, huwag kang magkakaila. Ganyan-ganyan ako noong umpisa nang niligawan ko ang lola mo. Palagi pang planchado noon ang polo ko. Wika ng matanda. Elo, nagpapapogi lang naman po ang apo nyo. Wala pa po akong nililigawan. Pero may bagong lipat sa aming babae. Napakaganda. At saka pag humingiti siya parang natutunaw ako. Masayang sambit ni Ramir. Aboy, nalabat percent na yata ang apo ko. Ganyan-ganyan ang ningning ng mga mata ng tatay mo nang makilala niya ang nanay mo. Ay, sumalangit nawa ang dalawang yun. Sambit ng lolo nito. Ulila na sa ama at ina itong si Ramir. Isang aksidente sa kalsada ang kumuha sa buhay ng kanyang ama't ina. Mabuti na lamang at nariyan ang Lolo Crispin niya na umaalalay sa kanyang paglaki. Dalawa lamang ang anak nito. Ang tiyahin ni Ramir ay nasa ibang bansa na at sinusuportahan maging ang kanyang pag-aaral. May naiwan namang lupa ang mga magulang ni Ramir, subalit masyado pa siyang bata para dito. Kung kaya't ang kanyang lolo ang pansamantalang nangangasiwa dito. Lo, alis na po ako. Baka di ako umabot sa flag ceremony namin Nang makarating sa campus, ay kita niya agad ang ngiti ng dalaga. Kausap nito ang mga kaibigang babae. Mahina ang loob ni Ramir, kung kaya't palagian siyang nauunahan at nasasapawan ng ibang lalaki. Akma na sanang babatiin ni Ramir ang babae nang biglang sumingit ang isang lalaki. Magandang umaga sa iyo, Daphne. Ang ganda mo yata ngayon Wika ni Renato, isang 4th year student, habang sila Ramir naman ay nasa 2nd year pa lamang. Bumati naman pabalik ang babae, nagpasalamat sa tinura ng lalaki. Ay, sa susunod na nga lang. Di bali na, marami pa namang pagkakataon At saka isa pa, graduating na yung taong yan. Sa susunod na taon wala na siya dito. Pagwiwika ni Ramir ng pabulong, subalit biglang lumingon sa kanya si Renato at tinapunan siya ng matalim na tingin. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka may makarinig sumama pa ang loob sa'yo. Ikaw din, bata. Pananakot ng lalaki kay Ramir.
Tila naman napako ito sa kinatatayuan. Uy pare, andyan ka na pala. Bakit nakatayo ka lang dyan? Ang mabuti pa halika na. Malapit na ang flag ceremony natin. Sa likod tayo. Baka tawagin na naman tayo para sa panatang makabayan. Wika naman ni Carl, kaibigan ni Ramir. Wala to. May iniisip lang ako. Tara, sa likod tayo. Andyan na si Mrs. Esperanza. Baka makita pa tayo. Wika naman itong si Ramir. Sabay nang naglakad ang dalawa habang nakasulyap sa dalaga na noon ay panayngiti lamang habang kakwentuhan ng mga kaibigan. Bandang recess ay balak kumuha ng tiyempo ni Ramiro upang lapitan ng dalaga na noon naman ay tila nag-iisa at inaantay ang mga kaibigan. Hey Daph, mag-isa ka yata. Wika ni Ramiro sa dalaga. Ngunit biglang may malaking boses ang nagsalita mula sa likod nito at tila alam niya na kung sino ito. Bata, tabi dyan. Nakaharang ka. Uy, Daphne, pwede bang makiupo dito? Tanong ni Renato sa dalaga. Hindi naman ito nag-alinlangang tumango. Walang nagawa si Ramir, kundi ang maglakad papalayo habang pabulong-bulong sa sarili. Nandito na naman pang baulaw na to. Kontrabida talaga. Sambit ni Ramir na narinig naman ng lalaki. Nilingon siya nito. Sabay ngiti ng tila demonyo. Kita ito ni Ramir nang mapalingon siya sa direksyon ng babae. Namutla siya at nagmadaling maglakad pabalik sa kanilang silid-aralan. Bandang uwian ay mag-isang naglalakad si Ramir. Papunta siya sa sasakyan ng jeep. Nang mula sa may waiting shed ay lumabas si Renato at humarang sa kanyang daraanan. Bata, ang lakas din ng loob mong kalabanin ako. Bilang mas nakatatanda sa'yo, pakinggan mo sana ang payo ko. Itigil mo na ang binabalak mo kay Daphne. Akin na siya. Baka mapahama ka lang. Iba na lang ang pormahan mo. Sabay hawak nito ng madiin sa balikat ni Ramir at may ibinulong. Bata, iba akong magalit. Nangangain ako ng tao. At patawa-tawa itong umalis. Kagaya ng dati ay matagal bago makagalaw si Ramir. Muli itong napako sa kinatatayuan niya. Subalit hindi ito dahil sa takot. Dahil ito sa panggigigil at galit. Gustong gusto niyang patulan ng lalaki. Subalit nagpipigil lamang. Nang bumalik sa ulirat, ay muling gumalaw si Ramir. Kala mo madadaan mo ako sa paninindak? Tingnan natin kung sinong mas lamang sa ating dalawa. Wika pa nito na tila hindi pinansin ng babala ni Renato. Nagpatuloy si Ramir sa kanyang intensyon sa dalaga hanggang sa mapansin siya nito at mamalayan na lamang nila na malapit na sila sa isa't isa. Nagsasabay na din sila tuwing recess at maging sa pag-uwi ay sinasamahan na ni Ramir ang dalaga. Lingid sa kaalaman ni Ramir na unti-unti nang namumuo ang masamang panahon na kalaunan ay lulukob sa kanya. Isa si Renato sa may masamang balak sa kanya. Matatalimang titig nito kay Ramir. Nag-umpisa na din kasing umiwas ang babae dito at mas madalas nang kasama si Ramir. Isang hapon ay biglang sumakit ang tiyan ng binata at halos namimilipit na ito. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Carl, samahan mo ko sa klinik. Hindi ko na kaya.
sakit. Wika ni Ramir. Ano ba kasing kinain mo kanina, pre? Halos wala ka ng dugo sa mukha. Sobrang namumutla ka na. Ospital na yata ang kailangan mo. Mga kabantay, maraming salamat kung umabot ka na sa parteng ito ng video. Makikisuyo lang sana ako. Kung gusto mo ng ganitong content, ay i-click mo na ang subscribe button. Piliin mo na rin ang all sa notification bell icon upang manatili kang updated at notified sa tuwing maglalagay tayo ng mga bagong kwento sa ating channel. Yun lamang po. Maraming salamat. Wika naman ni Carl. Nang makarating sila sa klinik ng paaralan, ay agad naman siyang idinala sa pinakamalapit na ospital nang dahil sa tila nangingitim na ito sa pamimilipit sa sakit. Pare, hindi na kita masasamahan sa loob ah. May kailangan pa kasi akong daanan. Baka pagalitan din ako ni Itay kapag ginabi ako ng uwi. Pagpapaalam naman ng kaibigan nitong si Carl. Nang madala sa ospital, ay sinabi lamang ng doktor na maaaring maruming inumin lamang o kontaminadong pagkain ang nagdulot nito. Bukod doon ay wala na silang makita pang ibang sintomas. Labis din ang pagtataka ni Ramir nang dahil sa noong nasa ospital na siya, ay bigla na lamang nawala ang nararamdamang sakit. Dahil doon, ay pinagliban muna ng kanyang lolo itong si Ramir sa klase sa mga susunod na araw. Ramir, iho, huwag ka na munang papasok siguro bukas at kailangan natin magtungo sa isang manggagamot. Patitingnan kita. Iba kasi ang kutob ko sa sakit na nararamdaman mo kahapon. Mantakin mong bigla na lamang nawala nung nasa ospital ka na. Sambig ni Lolo Crispin. Lo, maayos naman ako. Baka may nakain lang talaga akong masama o siguro panis. Pagdadahilan naman itong si Ramir, subalit hindi pumayag ang kanyang lolo. Wala nang pero. Sasangguni tayo sa manggagamot bukas. Walang nagawa si Ramir kundi ang sumunod. Nang malalim naman na ang gabi, ay biglang napabalikwas si Ramir sa kanyang higaan nang makarinig ito ng lagabog sa kanilang bubungan. Maya-maya ay narinig niya na may tila naglalakad na pabalik-balik sa bubong. Labis naman ang pagtataka nito nang dahil sa napakahimbing ng tulog ng kanyang lolo. Ni hindi ito magising kahit niyuyugyug niya na. Lo, gising. Meron yatang magnanakaw sa itaas na bahay. Lo. Subalit hindi nagigising ang matanda. Tila tulog mantika ito. Ano pa yan? Ako na nga lang. Lagot ka sa aking magnanakaw ka. Sambit ni Ramir habang kinukuha ang airgun ng kanyang lolo. Ito yung baril na bilog na tingga ang bala at kailangan mong bombahan ng hangin upang pumutok. Inihanda niya ito at nagdala ng flashlight. At matapang na nilabas ang inaakalang magnanakaw. Dahil nga sa may baril siya, ay sobrang lakas ng loob nito. Alam niyang tatakbo ang magnanakaw oras na makita ang bitbit niya. Tingnan natin ang tapang mo. Oras na tamaan ka ng bala ko. Nang itapat ni Ramir ang ilawan sa bubong, ay saktong sa mukha ng aswang na nakadungaw sa kanya ito na itapat. Nanlilisik ang mapupulang mata nito. Naglalaway at nakaafmang lulundag kay Ramir nang wala sa intensyong nakalabit ni Ramir ang gatilyo ng baril. Tumama ito sa balikat ng nilalang. Dahil nga sa tingga ang bala nito ay ininda ng nilalang ang tama at pumalahaw. Isang karimari-marim na ingay ang bumalot sa katahimikan ng gabi.
Bigla nitong tinalon si Ramir, dahilan upang mabitawan nito ang baril at matumba. Napaibabawan siya ng nilalang na noon ay tila labis-labis ang galit sa kanya. Bitawan mo ko! La, tulong! Sigaw ni Ramir, subalit walang lumalabas sa kanilang bahay. Hindi niya inaasahang ang kanilang asong si Burnok ang sasaklolo sa kanya. Isang malaking itim na aso ito na bigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Inatake nito ang nilalang at agad na sinagpang sa leeg. Sa gulat ng aswang ay napalundag itong papalayo kay Ramir. Hindi naman siya tinantanan ng aso at muling sinugod. Nang makabangon si Ramir ay kinuha naman niya ang baril at agad na binombahan upang magamit. Hindi binibitawan ni Burnok ang binti ng aswang at pilit itong hinihila. Ngunit nang akma ng puputok ang muli ni Ramir ang aswang, ay bigla nitong isinalya ang aso at nagawang makatakas. Naglaho ito sa dilim. Burnok, ayos ka lang ba? Maraming salamat ah. Wika nito sa kanyang aso. Sugatan si Burnok at may bali ang isang binti nito. Lupa din ang lolo niya. Nagising lamang ito nang biglang tumahol si Burnok. Kita nito ang sugatang apo at aso. Abay, anong nangyari sa inyong dalawa? Ramir, bakit hawak mo yung baril ko? Pagtatanong ng kanyang lolo. Lo, kanina kasi akala ko may magnanakaw na nasa bubungan natin. Kaya kinuha ko tong baril para sana sindakin. Ang lalim po ng tulog nyo eh. Kanina ko pa kayong ginigising. Ang kaso, Lo, totoo pala yung aswang. Aswang yung nailawan ko sa bubong. Sigaw po ako ng sigaw hindi nyo ako marinig. Mabuti na lamang po nandun si Burnok. Tinulungan niya akong makatakas dun sa aswang. Ang kaso eto, sugatan na siya. Sa tinuran ay napaisip ang lolo. Mas lalo itong naging seryoso sa pagpunta nila sa manggagamot sa kinabukasan. Ramir, apo, nakahanda ka na ba? Isama mo na yung si Burnok at nang matingnan din ang magagamot. Lula ng tricycle ay nagtungo sila sa isang malaking kubo na nasa paanan ng isang bundok. Lo, ano po bang gagawin natin dito? Kumpare ko ang manggagamot na sinadya natin dito. Kilala siya sa panggagamot at pagsupil sa mga nilalang kagaya ng nakaengkwentro mo kagabi. Tao po! Haring Janicio! Ako to si Crispin! Pagtatao po ng lolo ni Ramira. Lumabas mula sa bahay ang isang matandang kaedara ng kanyang lolo, subalit mas matipuno ang pangangatawan. Oh, parang Crispin! Napasyal kayo. Mukhang masyado kayatang tumanda. Bungad ng albularyo sa kanila. Nagtawanan na lamang ang dalawa habang magkasabay na naglalakad papasok sa bahay. Anong maitutulong ko sa inyo? Bigla-bigla ka na lang dumarating, Crispin. Akalain mong... Teka, apo mo na ba to? Akalain mo nga namang magkakaroon ka pa ng apo. Biro ng albularyo. Pare, isasangguni ko sana yung problema ng apo ko. Kahapon kasi bigla na lamang sumakit ang tiyan. Sobrang sakit daw at isinugod sa ospital. Akala ko may nakain lamang na masama. Ang kaso, nang tingnan ng doktor wala naman daw problema sa katawan niya. Palalampasin ko na sana. Ang kaso,
kagabi sinalakay kami ng aswang. Di ko nga alam kung bakit hindi ako nagising habang ito naman si Ramir dinudumog na sa labas ng impakto. Mabuti na lamang at natulungan siya nitong si Bornok. Ayun, umuwing may tama sa balikat yung aswang. Nagmana yata sa akin itong apo ko sa husay sa paghawak ng baril Pero, pare, napabahala ako sa kalagayan niya. At sa ginawa niya maaaring balikan siya ng aswang. Sambit ng lolo nito. Siguradong kilala ng apo mo ang aswang na iyon. Malabo namang ikaw ang dalawi nun. Matanda ka na at buto-buto pa. Imposibleng ikaw ang pagkainteresan. Ang iniisip ko lang tila may kakayahan sa pangkukulang mga aswang na ito. Nagawa niyang patulugin ka. At isa pa bihirang aswang na naglalakas ng loob na sugurin ang biktima sa bahay. Eto, ipahid mo dyan sa sugat mo iho at bigyan mo na rin yung aso mo. Sa ngayon pangontrang kulam lamang ang maibibigay ko sa inyo. At etong punyal, sakaling balikan kayo ng aswang siguraduhin niyong maitatarak niyo ito sa dibdib. Mahihirapan silang pagalingin ang sugat na galing dito. Maaari pang ikamatay nila kapag napuruhan niyo. Pero huwag sana kayong umabot sa puntong iyon. Ikaw naman, Ramir, maging mapagmatsyag ka sa paligid mo Alalahanin mo kung may tao bang nakagalit ka. Nang matapos ang pag-uusap nila, ay bumalik naman na sa bahay sila Ramir. Sa kinabukasan na nito balak na pumasok. Kinaumagahan nang dumating siya sa paaralan. Kinumusta siya ni Daphne at tinanong kung maayos na bang kalagayan. Maayos naman na ako. Medyo nanghihina pa pero kaya ko naman ang pumasok. Isa pa yung namimiss na kita. Sagot nitong binata. Ngunit ng araw na iyon ay hindi niya nakita si Renato sa kanilang paaralan. Maghapon ay tahimik ang buhay ni Ramir kasama si Daphne. Subalit nag-aalala ito nang dahil sa hindi rin nakapasok si Carl, gawa ng napakataas ng lagnat nito. Isinugo daw ito sa ospital ayon sa kanyang ina na pumunta sa kanilang paaralan. Tila matatagalan bago makabalik sa pag-aaral ang kaibigan. Nang sumapit naman ang Biyernes ay nakita niyang muli si Renato. Puro pasa at may benda pa sa kamay. Sementado rin ang kaliwang paa nito. Ayon sa bulungan ay nadisgrasya daw ito sa motor dahil umuwing lasing at nagpumilit na magmaneho. Nadisgrasya. Kamo inabaril at nakagat ng aso. Akala mo hindi ko alam ang baho mo. Aswang. Sambit ni Ramir sa sarili. Hindi naman na sila ginagambala ni Renato. Tila labis itong nasaktan sa mga tinamong sugat at nawalan na ng gana sa panliligaw kay Daphne. Isang buwan ang lumipas at naging sila na nga ng dalaga. Masaya na din si Ramir nang dahil sa naroon na rin ang kanyang kaibigan. Nakabalik na sa pag-aaral si Carl. Si Renato naman ay dumistansya na sa kanila. Bagamat masama pa rin ang tingin nito parati kay Ramir. Mabuti na lang at hindi na tayo ginagambala ni Renato. Abay, dapat lang na magdalawang isip na siya. Kaya ikaw pare, kapag may nagustuhan kang babae dito huwag kang papayag na basta-basta ka na lamang lamangan ng ibang lalaki. Wika nito sa kanyang kaibigang si Carl. Ang tapang mo naman. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong natitipuhan pa. At saka ayoko ng basag ulo. Masakit sa katawan yun Dugtong pa ni Carl. Ngunit isang partikular na gabi,
Habang naglalakad si Ramir kasama ang kanyang lolo Crispin mula sa isang tindahan, ay sinalubong sila ng isang mas malaki sa ordinaryong baboy. Kulay itim ito. Noong una ay inakala nilang nakawala lamang ito sa kulungan. Ngunit napansin ni Lolo Crispin na tila kakaiba ang mukha nito. Nang ilawan niya ay tila tao ang mga mata nito na nakatitig sa kanila. Apo, tila hindi yan ordinaryong baboy ah. Dala mo ba yung bigay sa'yo ng Lolo Dionisio mo? Yung punyal? Wika ng kanyang lolo. Opo, lo. Nandito po. Sagot naman ni Ramir. Mainam. Ihanda mo sakaling sumugod yung baboy sa atin. Iba ang pakiramdam ko. Kakaiba ang titig niya. Mukhang lalamon ng tao na buhay. Hindi nagkamali ang matanda. Nang malampasan nila ang noon ay nakatitig lamang na baboy, ay nagumpisa na itong gumalaw at unti-unting sinugod sila. Agad naman itong binato ni Ramir ng nakitang kapirasong kahoy at tinamaan sa ulo. Imbis na igik ng baboy ay nakakatakot na atungal ang pinakawalan nito. Subalit ang mas nakakapanindig balahibo ay may aswang na dumapo sa puno ng talisay sa gilid ng daan. Nalintigan na! Nagtawag ng kasama ang aswang. Ngunit likas na matapang si Ramir. Hindi ito nagpatinag sa dalawang aswang at hinamon pa nito ang aswang na nasa talisay na bumaba at magkasubukan sila. Huy! Aswang! Huwag akong subukan mo. Bumaba ka dyan nang makita mo ang hinahanap mo. Ano? Baba! Ngunit nakabasid lamang ang aswang. Sa ibaba ay sumugod na ang baboy. Ngunit halatang si Ramir lamang ang punteriya nito nang dahil sa ito lamang ang sinusugod niya. Tila pa hindi alintana ng nilalang ang presensya ng matanda. Ramir, mag-ingat ka! Imbis na tumakbo ay inambahan niya ang baboy. Sinipa niya ito hanggang sa matumba. Agad niya naman itong pinaibabawan. Akma na sana niyang sasaksakin sa sentido ang baboy nang makapiglas ito at sugurin siya ng lumilipad na aswang. Dumaplis ang punyal at tinamaan ito ng malalim na sugat sa pisngi. Tumilapon si Ramir gawa ng puwersang nagmula sa aswang na galing sa talisay. Nang makita naman ng aswang na tumilapon si Ramir, ay agad nitong dinampot ang baboy na noon ay tila nagpapalit na ng anyo sa pagiging tao. Matapos ay binitbit ito at lumipad na papalayo. Ramir, ayos ka lang ba? Opo, Lolo. Aray, sayang, hindi ko pa napuruhan. Nagsama pa talaga ng kakampi. Luwag. Bukas na bukas ay kukumprontahin ko na talaga si Renato. Ibubunyag ko ang pagkatao niya. Hindi pa talaga siya nagtanda at binalikan pa talaga ako. Nagsama pa ng padrino. Galit na sambit ni Ramir. Kinaumagahan ay maaga siyang nagtungo sa paaralan upang sana'y abangan si Renato. Subalit nang matanaw niya ang lalaki, ay labis lamang ang pagtataka niya. Teka, may benda pa siya sa kamay at sementado pa rin ang paa niya? Paano nagawang sugurin ako nito kagabi? Isa pa nasaan yung sugat niya sa mukha? Akala ko ba sabi ni Lolo Dionisio mahihirapan silang pagalingin ng sugat. Hindi nagawang kumprontahin ni Ramir ang lalaki nang dahil sa nagkaroon ito ng pag-aalinlangan. Sa loob naman ng kanilang silid-aralan ay biglang pumasok si Ginoong Saragosa, ang kanilang gurong tagapayo.
Simula ngayon ay hindi nyo na makakasama si Carl. Hindi na siya papasok sa paaralang ito. Naparito ang kanyang mga magulang kaninang umaga. Pinagpaalam na ang kamag-aral nyo. Ayon dito nilipat na daw sa probinsya ang pamilya nila. Yun lang. Sige na, gawin nyo na ang mga gawain nyo. Wika ng guro. Sa narinig ay nalungkot si Ramir, maging si Daphne. Ngunit nagulat naman ang binata nang marinig ang usapan ng iilang lalaking kamag-aral sa likuran. Alam niyo ba, sa tingin ko natakot yung pamilya ni Carl. Kapitbahay namin yun. Kagabi umuwi yun ng may malaking sugat sa pisngi. At saka, nagdurugo pa nga Kasama niya yung tatay niya. Ang sabi sa amin napagdiskitahan daw ng mga tambay. Kaya nga siguro nilipat na sila sa probinsya nung nakaraang buwan nga umuwi yun ng may sugat sa balikat niya. Kawawa naman. Salbahe talaga yung mga tambay na yun. Kaya ako natatakot umuwi ng gabi. Sa narinig ay napagtagpi-tagpi ni Ramir ang nangyari. Si Carl ang aswang. Pero anong nagawa ko sa kanya? Bakit binalak niyang saktan ako at patayin? Pagtatanong ni Ramir sa sarili. Ilang buwan pa bago niya nalaman mula kay Daphne na bago pala siya manligaw ay nauna nang manligaw si Carl. Ngunit tinanggihan niya ito dahil nga sa si Ramir ang natitipuhan niya. Dito ay naliwanagan si Ramir. Karibal ang turing sa kanya ng taong itinuring niyang matalik na kaibigan. Nang mawala si Carl sa kanilang paaralan, ay tumigil na din ang pangangaswang sa binata. Napag-alaman niyang kaya din pala nawala ng interes si Renato sa dalaga ay dahil sa may nobya na ito na mula sa ibang paaralan. Parehong mahirap ang maging mapanghusga at magtiwala ng lubusan sa isang tao. Isang sugal kung may tuturing, kung kaya't ikaw, kung may totoo kang kaibigan, ay pahalagahan mo at ingatan